Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Tungkol ito kay Senator Hontiveros, excuse me. Senator Risa Hontiveros today submitted evidence to the National Bureau of Investigation of the recent death threats she received from netizens. So, death threats with S. So, hindi lang iisa yung nagbanta sa buhay ni Senator Risa Hontiveros. Kaya, napilitan siyang dumulog sa NBI. So, ano ito? Naniniwala ba kayo na mayroon talagang death threats? With S, threats laban sa kanya? O, I don't know maalala ko, si Senator Miriam Defensor Santiago, correct me if I'm wrong, parang meron siyang pronouncement nung buhay pa siya na ang umagahan ko, my breakfast, death threats. Ibig sabihin, normal lang yan. If you're a public servant, kung may nilalabanan ko, something like that, huwag kang mabahala kung makatanggap ka ng death threats. Ako, ilang beses na rin akong, nung nasa active service pa ako, nakatanggap ako death threats. Una, laban sa CPP, NP, NDF. Si late Jose Maria Sison mismo ang nagbanta sa aking buhay. Kasi may panahon noon na yung Operation Zumbis. Siguro year 2000 yun. Maraming lumapit sa army, tinuro nila yung mga libingan ng mga biktima ng Operation Zumbis or ahos, yung purging, yung pinagpapatay nilang mga kasamahan nila na hinihinala ang mga informer. Ayun. So ako yung nangulo na hukayin yung mga itinurong mass grave. At ang daming talagang ang daming nahukay naming mga kalansay. At dahil doon, sinakyan ng media, ni-interview kami, pati si Season, ang galing nitong Radyo Bumbo, tinawagan si Season sa Netherlands, in-interview. Mamaya, in-interview din ako, pinag-usap kami ni Season, Season at ako, nagsagutan over radio interview, Radyo Bumbo. And because of that, ayan, pinagsabihan ako na, Johnny, mag-ingat ka. Dahil, si Jose Maria Sison sa'yo. Galit na galit, yan. May death threats ako. So, ano pa? Nung all-out war, nung year 2000, MILF versus AFP. Ganun din, galit na galit ang MILF sa akin. Pinagbanta na ko kasi ako ang spokesperson ng Army dito sa 4th Infantry Division sa Northern Mindanao. Yun. Nakatanggap din ako ng death threats. But to me, those are normal. Kaya nga, naging sundalo ako, ay normal yan, may makakalaban. And sige lang, kung mamamatay ako, so what? Lahat naman tayo mamamatay, di ba? Oh, by the way, speaking of death, malala ko yung obispo, Bishop Tumulak. Siya yung aming military chaplain. Military vicar at ang tawag niya. Tinuruan niya kami, ano ba ang rango ko nung? Kapitan pa ata ko nung. Huwag kayong matakot sa death, sabi ng aming military chaplain, Bishop Tumulak. Death is just an acronym. DEATH, sabi niya.
So, what does death means? Acronym nga daw eh. D is departing. E, eternally. A, yung apple is abandoning all. T is two, yung H, sabi niya, dalawa yan. Either you go to heaven, pataas, or go to hell, pababa. Ang galing. Death, departing eternally, abandoning all to heaven or hell. So, huwag kayong matakot, lahat tayo mamamatay. And then, ang tanong ngayon is, mamamatay tayo, paano tayo makasigurado mapunta ng langit? May next acronym na naman na itinuro sa akin. Bible naman ito. Bible. Acronym na naman. Ano yung Bible? Bible. Best. Ang Bible, ang salita ng Diyos is best investment before leaving earth. So, lahat tayo mamamatay. Bago tayo mamamatay, physically, kailangan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa Bible, sinasabi diyan may dalawang klase ng death. First death is physical death. Second death is spiritual death. Yung forever and ever, you will be separated from God. Pag ang kaluluwa at spirito maitapon sa lake of fire. Lahat tayo dadaan ng first death. But, yung second death, pwedeng hindi. Hindi tayo dadaan. Paano? Yung gospel, yung magandang balita ng Panginoong Hesus. Ano yung gospel niya o good news? ABC. Ano yung ABC? A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat mong kasalanan. And then letter C is commit. Surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Ako, ginawa ko na yan. Kaya hindi ako natatakot kahit anong death threat yan. Kasi once namatay ako, even today, physical death lang yan. Ang aking kaluluwa at espiritu, didiritso sa langit. And to live, I will live forever with God in heaven. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo og sin. Ate. Nani ang iyang balay. Buslot na, giantos lang namo ang mga buslot. Sumuna na ang itsura sa ilang balay. Gipangbutangan lang namo og silopin kay aron nga dili mi ulanan. Butangan lang og silopin. Kay Kay kung mag-ulan, dosi na matuluan. katuig sa among pagpuyo dire, unya giantos lang namo nga ang among abuhan maglungag mi, mabasa na mi, gisapaw-sapaw lang namo ang sin. So, muna na gid na ang ilang kahimtang. Sapaw-sapaw lang daw ang sin. So, tungod sa kalisod. So, wala gid sila naka... Ang uban, ibutangan lang gani nila og sako. Sako, silopin, At aron least nga lang makaatop kay luoy sila. na gid. So, karon te, pila na ni katuig ang inyong balay, inaani ng itsura. Dosi na katuig nga gaantos namo ni ang ulan. Kay balaga kaon mi, galong agme, gakabasa gyud mi, pero amo lang ginanto sa 12 ka tuig. So salamat kayo aning naghatag sa sin kay makabalay na gyud mi, makaatop na mi kay luoy na gyud kay mi. So unsay trabaho sa imong banat eh? Manginadlaw ra mi. Tapos dili pod mi ma-maintain sa isa ka semana, pila ra mong kita sa mga pobre nga. Ang adlaw 200 lang, unya isa ra ang mag-inadlaw. Unya di naka-approve lagi og ipalit sa sin. Kay kulang pa gani ipalit namo og bugas. Lagi. Salamat kayo sa Ginoo nga manginaot mi nga magpadayon kining inyong paginabang sa mua.
Nagampo gyud mi nga kaloy-an gyud mi. So karon nagpasalamat mi sa inyo ha nga gitagaan mi ninugsen, maayo na gid ang among balay, makatop na mi, makuha na ni ang mga buslot. Gipangbutangan lang og silupin, sako. Mabasa na mi kung ulan. Doon na gid kayo mi, salamat kayo. Salamat pod kaayo.